Mas paigtingin pa ang pagbabantay sa seguridad sa NAIA gamit ang e-counter na susuri sa mga record ng mga pasahero para maiwasang makatakas o makapasok sa bansa ang mga pugante. Mula sa NAIA Terminal 3, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, isa pa lamang itong e-counter na kanilang dinemonstrate dito sa Terminal 3 ng NAIA. Ito ay una sa target nilang 500 na e-counter na maipakalat sa ating 7 international airports sa buong bansa. Mahalaga itong e-counter dahil itong e-counter ay may data sharing feature. Ibig sabihin, ang mga data na nakukuha ng NBI, ng NICA, yung mga ating mga intelligence agencies, ng POEA at ng DFA ay makikita na rito sa e-counter na ito. At ikaw bilang pasahero ay dadaan sa e-counter para sa tinatawag na self-help na pre-clearing ika nga ng iyong paglabas o pagpasok sa airport. Ayon kay Siegfried Mison, ang commissioner ng BID, ay itong sistema na ito ay magpapadali sa mga ika nga'y good guys na pasahero at magpapahirap naman sa buhay ng mga bad guys na mga pasahero na may marumi ika nga ang record at may maitim na plano. Pero hindi ginagarantihan ng e-counter na ito ang halimbawa yung insidenteng nangyari na nakatakas ang fugitive of the law na Reyes Brothers sapagkat maaari rin naman hindi raw may iwasan ang ilang corrupt na mga elemento sa loob ng immigration kagaya ng nangyari sa pagtakas ng Reyes Brothers. Pero mas magiging mahirap daw ang proseso na ito kung ang lahat ay dadaan sa e-counter. Kasama rin ito sa preparasyon na ginagawa ng Immigration at ng Department of Justice para sa APEC event natin sa November. Dahil mas masasala ng husto, ika nga Rafi, yung mga papasok dahil baka samantalahin ng mga masasamang elemento ang mga delegasyong papasok sa ating bansa sa APEC event ay sumabay sa mga legitimate na delegation, kaya itong e-counter na ito ay makakatulong para sa pagsala sa papasok sa ating bansa. Rafi? Mark, para sa kabatiran natin mga manonood, paano yung proseso nito? Kunyari, darating yung pasahero at i-scan kaagad yung kanyang passport. Paano ba yun, Mark? Okay. Well, ang sinasabi nila, bagamat my personal experience naman hindi naman din totoo na 1 minute lang makakadaan ka na doon sa dating mano-manong proseso ng pagdaan mo sa immigration. Pero yung dating sinasabi nilang 1 minute should be 30 seconds na lang dito sa pre-clearing system na ito. Dahil kung pasahero ka, itatapat mo lamang yung passport para ma-scan mo dyan sa e-counter na yan. Tapos kung wala kang derogatory record, ay i-clear ka ng counter na yan. At yung pagki-clear ng e-counter na yan ay nakakonektado yan doon sa mga counters ng mga immigration officers na dadaanan mo pa rin naman. Kaya lang pag pre-cleared ka na by the e-counter ay hindi ka na dadaan doon sa masalimuot na pagtatanong dahil makikita sa system ng immigration officer na na-pre-clear ka na. At wala nang dapat pang busising sa iyo dahil na pre-clear ka na nga ng encounter, Rafi. So mas magiging madali yung proseso ng paglampas mo sa immigration officer, Rafi. Mark, sa ating pagkakalam kasi sa ibang bansa, yung ganyang pre-clearing ay para sa mga premium passengers na tinatawag. So talagang ito yung mga laging nagtatravel at meron na talagang magandang record. So dito, sa gagawing i-clearing sa atin, lahat ng pasahero ay pwedeng dumaan dyan, Mark? Pwede. Kahit sino to, dahil makikita mo dun sa e-counter, pipindutin mo kung halimbawa ikaw ay visiting foreigner o ikaw ay OFW. Dahil nga sabi ko nga ito ay may data sharing with POEA and DFA. Pipindutin mo doon at sasabihin sa iyo ng e-counter kung saang lane ka pupunta, diretso at pre-cleared ka na dahil dumaan ka dun sa e-counter. Pero kung halimbawa mahaba ang pila ng mga pasahero sa e-counter, pwede mo rin namang i-bypass yan at pumila ka na rin doon sa lane para makadaan ka sa immigration officer. Dadaan ka sa dati ng dinadaanan nating normal na proseso. Kaya lang ang matagal kasi pag hindi ka nag-e-counter, Rafi, ay mano-manong titingnan kasi ng immigration officer sa kanyang computer yung iyong pangalan at ang iyong record. At kung wala kang derogatory record sa iyong pangalan, saka ka lamang palalampasin ng immigration officer. Na kung dumaan ka sa e-counter at na-pre-clear ka na,
ay wala ka nang dadaan ng ganong proseso, Rafi. Mark, panghuli na lamang, marami naman kayang makina na itatalaga rito kasi nabanggit mo baka naman mas mahabang masyado yung pila dyan sa e-counter na yan, Mark. Yung dinemonstrate kanina, Rafi, is just one e-counter para dito sa Terminal 3. Next month, inaasahan nila ang pagdating ng 10 pa. At itong 10 na ito ay sesentro dito sa NAIA Terminal 3 para sa APEC event na mangyayari sa November. Pero itong proyekto na ito, ang kabuuan nito talaga ay 500 e-counters na ipapakalat sa 7 international airports ng ating bansa, Rafi. Ito, gusto ko lamang malaman kung papaano naman natin masisiguro yung integrity nitong makina na ito. Alam naman natin na kapag talagang merong gustong makalusot ay makakagawa ng paraan either through hacking or the system or whatsoever, Mark. Paano daw ma-assure naman ang public na of course hindi rin yung mga nakalagay doon ay hindi rin basta-basta makukuha o mahahack? Well, ito ay nasa dry run stage pa, Connie, Pero itong computer system na ito is the same system na ginagamit ng Interpol. So, ang sinasabi ni Bureau of Immigration Chief Mison ay ito yung parehong software at sistema na ginagamit internationally. Ngayon, ang sinasabi nga lang niya na kung mayroong mga fugitive na makakalusot, ay iyan ay kung meron na talagang tao na kakunayb, Kung ibig sabihin kung may kasabwat na siya talagang tao na sinasabi niya yun yung nangyari sa Reyes Brothers. Kaya kung bakit nakatakas sila mula sa Pilipinas ay nakalampas sila sa immigration line using fake passports. Kung meron kang kasabwat na tao sa tao, dyan may problema at inaamin niya na hindi daw nawawala ang bulok saan mga ahensya. Pero in as far as the integrity of the e-counter, sinasabi niya na ito ay parehong sistemang ginagamit ng NBI, ng ating NICA, yung ating mga intelligence agencies, and even Interpol na isang international organization in intelligence gathering, Connie. Alright, maraming salamat Mark Salazar sa iyong update.